Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita sa tutukan sa One Western Visayas. Duwa ka balay sa barangay Sambagharo na guba sang matumbahan sang kawayan. Bangod sa mamurog nga ulan, masobra 20 ka lugar sa Iloilo City, ginbaha. Mga residente nga nag-aistar malapit sa suba sa La Castellana, liwat ginpaidalom sa forced evacuation bangod sa muddy stream flow. Duha ka driver sang Provincial PUJ nagsumpaganay sa barangay Tagbakharo bangod sa gaway sang pasahero. Kag 126th Independence Day, tululungan nga ginkomemorar sa mga lugar sa Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, subong adlaw, ginakomemoran naton ang ika-126 nga Philippine Independence Day, mga kapuso. Live sa GMA Iloilo Station, ako si Gertrude Charlatan. Kag mga kapuso, ako naman si Aiden Prietos, live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, pagbubo sang ulan, nagtugas sang pagkatumba sang kawayan sa barangay Sambagharo. Duwa ka balay na guba. Samtang mga kapuso, 29 ka barangay sa Iloilo City ginbaha bangod man sang pagtupa sang ulan. Yaring balita ang tutukan ni Kim Salinas, live sa bahin sa barangay Sambagharo. Kim, anong latest? Jert, Adrian, bangod sang mamunog nga ulan kahapon naka-record ang Iloilo City DRRMO sang pagbaha sa pila ka mga barangay diri sa syudad sang Iloilo kag pagkaguba sang duwa ka mga puluyan. Makitaan sa sining nga video ang pagtapas ng kawayan sa mga residente sa barangay Sambagharo kahapon. Ini matapos nga naguba ang duwa ka puluyan sa nasambit nga barangay sang matumbahan sa mga kawayan. Sunod sa pumuluyo, nag-look up ang puno sa mga kawayan bangod naghumok ang duta, tugas ang mamunog nga pagtupa sang ulan kahapon. Ang duwa ka balay ang ginapuyan sa magutod nga Alfie Cagrafi Martirizar. Maswerte nga wala ang duwa sa matabo ang insidente. Sunod sa iloy sang duwa, nagapanahi ini sang may nabatian nga matunog nga lagabong. Naghuna-huna, daguob ang iya nabatian. Abi namon daguob, tisa tapos dayo namon gwa magsilinga o daguob. Gali kay igo nga pag ano namon haplak na ang balay tapos naghingagaw kami magwa kay ang kusina kang bata ko nga na nang gaamat naman ko usmod. Ti nagasiningit sila manang gwa kay basi karon mapilpilan kamo. Gilayon man nga nagresponde ang barangay, wala sa may nasamaran sa insidente. Nakabaton sa mulig ang duwa ka apektado nga pamilya. Bugas Estilata. Nahingagaw man ata nila, sir, ang ilang mga gamit. Kag ang importante, safe sila. Samtang bangod man sa pagbunok sang ulan kahapon, 29 ka mga barangay ang naka-eksperyensya sang baha. Irisanto sa record sang Operation Center sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office. Masami rason sang pagbaha sunod sa Disaster Office amo ang drainage systems kag iban flood-prone areas ng daan. Gani, mas ginpasanyog na ang diklaging activities. Nakamiting ang mga kasamay response. Last third ayan ang facility engineer sa kagakos na usually isang bahay sa mga plano. So, target naman sila ng ilata sa operation sa diklagi. Kaina, alas 9:20 sang aga, sang dalayo na nga nagsubside ang baha sa nasambit ng mga barangay. Jert, subong tigululan padayon nga nagahingyo ang otoridad sa publiko nga likawan ang hindi insakto nga pagaboy sang basura nga nagabara sa mga drainage nga nagapalala sang baha. Jert? Madamo gid nga salamat sa update, Kapuso Kim Salinas. Samtang mga kapuso sa probinsya sa Negros Occidental naman, forced evacuation
Sa mga residente nga nag-istar o kung nagapuyo malapit sa mga suba sa Banwa sang Lakaselya, naging patigayon kasunod sang nagluntad nga muddy stream flow kahapon. Sa Irene Pedreso may live report gikan sa Banwa sang Lakaselya, Negros Occidental. Liin, kumusta mga kapuso? Dada. Adrian, mga kapuso, siyam kaadlaw matapos maglupok ang Mount Canlaon, dagsa sa gihapon ang mga nagaabot nga bulig sa mga apektado nga mga residente diri sa Banwa sang Lakaselya sa Negros Occidental. Bit-bit ang pila ka mga gamit. Diretso na diri sa evacuation center sa Lakaselya Elementary School ang ini nga mga residente nga nag-istar malapit sa mga suba sa barangay Biak na Bato sa Lakaselya Negros Occidental kahapon sang hapon. Bangod sa pagbubo sa makusog nga ulan, napilitan ang mga ini nga mag-evacuate matapos liwat na naman nga nagtaas ang tubig sa suba nga may dala nga mga abok ang mga bato halin sa Mount Canlaon. Sunod sa kay Arceli, nagdesisyon na gid ini nga bayaan ang panimalay para sa ila seguridad. Hindi man tani kami, ma'am. Siyempre kay may mga sapat kami nga mabilin. Kusog gid. Damol kay may mga bato nga gaupod, ma'am, mga balas. Muna gapakadto gid dito gid sa amon pakadto. Bangod malapit lang sa suba, ginsulod naman sang baha ang balay ni Concepcion. Rason nga nangayon na inisang bulig nga maka-evacuate. Tudog gid ulan, ma'am. Ang akon balay nagsulod ang tubig. Ayawang ko bara kanal para hindi magsulod. Kay putig kakusog sa tubig, kagadamo gid sang balas kag mga bato nga gina sa tubig. Kaya mo to nga, sining ko lang, man kasi mga muyo ta sa Ginoo nga hindi lang magliwat ulan. Kaya ang bato kadamo. Sa evacuation center naman, mapacheck up ang senior citizen na si Nanay Segunda matapos ginatake sang hapo samtang naga-evacuate. Bako ang hapo ko, gaubo. Sa kakulba ko guro sa tong Lunes sa gabi, gahilanat ko. Sunod sa LGU, naglabot na sa malapit 5,000 ka mga evacuees ang yara karon sa mga evacuation center sa Banwa. Magluwas sa mga apektado sang lahar. Kalabanan sa mga evacuees ang nagikan sa 4-kilometer permanent danger zone sang bulkan. Nagadako ang aton nga mga evacuees tungod nga gina-force evacuate ang mga areas nga apektado gid kag atong sa danger zone. Luyag sang LGU nga i-centralize ang paghatag sang bulig sa mga evacuee agud ang tanan ang makabaton. Base sa monitoring sa VBOX, nagnubo na ang mga parameters ng bulkan, kaangay sa seismic activity kag volcanic earthquakes. Apang wala ini nagakahulugan nga hindi naliwat maglupok ang Mount Canlaon. Base sa contingency plan sang Lakaselya, sa tiun nga magtaas pa ang alert level, mangin apektado na ang bilog nga Banwa kag posible ipaidalom na sa mass evacuation. Adrian, suno pa sa mga naistorya naton nga mga evacuees, kumpleto man ang mga kinahanglan sa mga ini, kaangay na lang sa mga habol, ulunan, kag iban pa. Samtang mga kapuso sini lamang nga hapon, nagbubo naman ang makusog nga ulan o mabasog nga ulan diri sa Banwa. Gani padayon nga ginaabisuhan sa VBOX ang mga residente, ilabi na ang mga nagapuyo sa kilid sang suba nga mangin alerto. Adrian? Maraming salamat kag halong Irene Pedreso. Mga kapuso, duha ka PUJ driver nakuhaan sa video nga nagasumbaganay. Agaway sang pasahero gintumod rason. Ini ang gintutukan ni John Sala. Ini ang maaksyon nga habuyan ay isang inumol sang duwa ka PUJ driver kahapon sang hapon sa barangay Tagbak-Haro. Sudo sa nakasaksi nga si Manong Totong, pareho nga nagpark ang duwa ka driver sa atubang sang mall agud nga magpasakay sa mga pasahero. Si alias Dondon ang may ruta nga Iloilo City Barotac Nuevo kag si alias Tito naman ang may ruta nga Iloilo City Banga Bantez Zaraga. Mation-tion, may duwa ka pasahero nga masakay kag timing nga ara sa lugar si alias Dondon. Gintawag sini ang duwa agud nga magsakay sa iya. Bagay nga ginkairita ni alias Tito. Ang nabatang lamban ni Tito, nasinggit kilang ka Barotac Nuevo, hindi timo magpanawag ka Bangka Bante. Tinanawag niya si Dondon, no? Kung na paano hindi manawag ay gaging mo sa Bangka Bante. Amo binahamban ni Dondon, ti hotan anda mo. Dugang pa ni Manong Totong, may daan na nga hiligot anon ang duwa ka driver.
Gintinguan sang news team nga malabot ang duha pang may nag-akopar kuno kay alias Dondon, samtang si alias Tito naman ang wala sa terminal. Masami ginareklamo ang traffic sa atubang sang mall bangod sa naga-on-road park nga mga jeep. Gani kun ang dispatcher nga si Manong Ednil ang pamakuton, dapat istriktuhan sang barangay ang mga jeep nga hindi mag-on-road parking. Ilikaw sa gamo kay kung baga may isa sa amon na parkingan mo kung ano ang kung din makadtong pasayro mo matomato lang sa salakyan nga nagaparking. Makapila ka beses na ini nga ginaksyonan sang barangay paagi sa pagpangsita kapag request sa Iloilo City Government sang duga nga mga traffic aid sa lugar apang nagabalik-balik lang kuno ang problema. Gani sikap da puno na. Gani ipaagi ng tikang sa ordinansa. Mahimo na lang kami diri sang amon di sa barangay ang amon nga ordinance nga hindi na gid lang na siguro mag-park. Pasalig ni Kap nga magluwas sa pagkontrol sang trapiko. Hatagan man sang pagtamod ang kalinong sa lugar. Agod wala na sang round 2 sanday Dondon kag Tito. Upod kay Hans Disharto, John Sala, One Western Visayas. O mga puso, lapit na lang ginkalipay sang pila ka opisyales sa Negros Island ang natalana nga pagpirma o kung natalana nga pagpirma ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang Negros Island Bill. Suno kay Bacol City Mayor Albi Benitez ang layi ang manginbalakyan sa malawig na nga handom kay sa ng Negros Occidental kag Oriental Negros upod ang Island Province of Siquijor. Imbitado mga lokal nga opisyales sa ceremonial signing sang NIR Bill buwas sa Malacañang Palace. Kung mangilayi na ang pagtukod sa NIR, magasapol ang mga ahensya sa gobyerno kong opisyales sang tatlo ka probinsya ang mapatpat ang pagpahangtang sa regional offices kag budget nga kinahanglanon sa pagbuhi sa NIR. Si Sete Diaz ang ihatag sa pagdihon sang implementing rules and regulations sa antisipatuman ang pagapirmahan nga layi. Patawag na naman ng mga regional directors ng Region 7 so that we can come up with a collaborative plan on how to execute the newly created region. Mga kapuso, pagsaulog sang ika-126 nga Independence Day, dululungan nga ginselebrar sa mga lugar sa Western Visayas. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Liwat naman nga ginbandera ang isa sa pinakadako nga hayahay sang Pilipinas sa luwas sang Luzon sa Santa Barbara, Iloilo, kadungan sa selebrasyon sang ika-126 katuig nga Independence Day sang pungsod Pilipinas. Umpisa sang inyang gindeklarar sang June 12, 1898. The monuments, edifices, and historical structures around us serve as witnesses and reminders of our past and inspires us that we can contribute in the present. Apisar sang kasakoon sang post-war veterans, nagtambong sila agud maghatag sang respeto sa hayahay. Nagalaom sila nga matudluan ang ulihing tubo nga palanggaon ang pungsod. To try to show to them that there is a need for love of country, to be able to risk our lives for our country, and to truly desire the true independence. Willing pareho pareho ka dyan kami nagalin, nag-retired kami dyan. Kung ay kami magalin siguro dyan, kagway kami ka-retired siguro. Ang pabayin na lang dyan, basta pangabuhi lang kautin sakto. Ginkomemorar man sang Iloilo City Government ang Independence Day sa Plaza Libertad. Nanging keynote speaker sa kahiwatan si Police Brigadier General Archival Macala sang Police Regional Office 6. Yung preservation ng peace and order at saka protection ng lives and properties. So, andito ang inyong kapulisan, huhulihin kung may nagawa ng krimen. Isa man sa nagtambong sa komemorasyon ang Boy Scout of the Philippines. Para sa ila Council Scout Representative, pagserbisyong iya pamaagi sa pagsaulog sang Independence Day. I serve as a individual, in a way, balang gina-input ko ang essence of being a Filipino sa ako nga ginaubra. Kag syempre, kag wala, ginakalimutan, agad ang sa aton nga history. Nakigbahin ang mga empleyado sang Bacolod City LGU National Offices kag mga estudyante sa Civic Parade kadungan sang Independence Day celebration sa Bacolod City. Nagpasundayag man ang Philippine Army, Boy Scout of the Philippines kag katapos ang ROTC group sa syudad. Antes pa ang parada, nagpatigayon sang rifling sa mga baganihan nga soldado ang mga opisyales sang syudad. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.
Mga kapusong mga aksidente sa dalan sa syudad ng Iloilo, yara sa masobra 1,000, humalin Enero tubtob Mayo subong nga tuig. Traffic Enforcement Units ng ICPO nagapanawagan sa publiko nga mas mahinalungon sa pagbiyahe sa dalanon. Ini ang gintutukan ni John Sala. Isa ang diversion road sa mga masamigi na luntaran sang aksidente. Sinilang nga Mayo dirigin bawian sa kabuyang head sang Supply Office ang Iloilo Police Provincial Office kasi Major Solian Domingo matapos maaksidente. Base sa datos ng Iloilo City Police Office Traffic Enforcement Unit, halin Enero tubtob Mayo subong 2024 naglabot na sa 1,219 ang na-record nga road accident sa syudad. Kalabanan sa mga aksidente tungod sa human error, tungod na dulaan sang focus sa pagmaneho, kahulugbon o kon obstruction sa dalan. Kita mo na gabayad ang pasahero, ang driver, samtang nagadlagan niya sa sakyan, gabalikid niya sa pasahero gabaton sang pamasahe. Then, ang wala sang disiplina ng mga driver na tumambal tigid, no? Sakit na pamatian, pero isa ini sa mga kamaturan nga ang katabong aksidente. Gani pila sa mga sarang mahimo sa mga motorista ang paglikaw sang pagmaneho kunyara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon, pag-obserbar sang blow baguettes o kun pagsikyar sang battery, suga, oil, tubig, brakes, hangin, gas, makina sang salakyan kag syempre pati sang kaugalingon. Importante man sa tanan ang may disiplina sa dalan, ilabi na sa paglikaw sa tuman kadasig nga pagpadalagan. Apang suno kay Estaya, hindi lang mga motorista ang may responsibilidad, pati man ang mga pedestrian tungod isa man sa madamong traffic incidents ang mga nagatabok sa dalan. Amo na nga isa na sa naobserbahan namon nga ang aton nga mga pedestrian bala wala nag-follow sang basic rule how to cross the road or street. Wala na sila nagasunod sa inatudlog sa aton sang may pakita nga to stop, look and listen naman nga. Then ang pinakamasakit isa tanan sir nga nagatabok ang aton yung mga pedestrian while naga-cellphone. Upod kay Hans Disharto, John Sala, Buana, Western Visayas. Sa Bacolod City, suspect sa pagpatay sa grade 11 student sa Barangay Granada, Padayon, yung ginahaylo nga magsungka na. Yaring balita nga itong gintutuka. Lubo ang 20 anyos sa si Nicos Balagosa. Pila kaadlaw antes ang iya ika-21 anyos ni kaadlawan. Apang ginapaabot niya pagsungka sa mga suspect nga nagtiro patay sa iya ang wala sa gihapon na tigayon. Naging hulat ugid siya sa barangay para nga magsungka. Then ang iya asawa nanuwag sa akon pag naghambal nga nagliwat ang iya nga pinsar, no? So wala ko mahimo. Dugang pa sa kapitan, kung magsungka kung taning suspect, bangin palagyan man ini, agud masuguda na ang pagpangayos ng hostisya para sa bata ang ginaligar ginhimuslan. Before sang natabo ang alleged nga rape case sa amon, no? Considering nga iya bata to ang biktima, ginhambalan ko siya. Hindi na pag-ibutang sa imo kamot ang hostisya. Madumduman, nga ginsulong sa suspect o po ng isa pa kalalaki, ang biktima nga si Nico sa balay kagintiro patay. Nasalaan sang suspect kakabahin ang biktima sa pagpanghibulos sa iya batang babaye. Padayon man ang pagpangita sa kapulisan sa mga suspect. Nagliwat ang pinsar sa aton nga suspect. So amo na wala development pa. Lunsay man at large ang duha ka lalaking natudo naghimulos sa bata sa suspect. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Apat ka mga Amerikanong educator ang nasamaran matapos ginpangbuno sa Jilin Province sa China. Ang mga biktima ang katapos ang Cornell College sa Estados Unidos nga nagbisita sa partner university sini sa mga pungsod. Wala sang pahayag ginpagwa ang otoridad sa China kaangod sa insidente. Apang ginpahayag sang US State Department nga ilagi na monitor ang sitwasyon. Masobra 1,000 nga exotic animals kasubong sang halo kag iban pa nga mga hinuptanan ang nasunog. Kadungan sa pagkasunog sang kapin isa ka gatos ka shops sa isa ka merkado sa Bangkok, Thailand. Ginkasubo naman sang tagiya sa isa ka Siamese fighting fish shop ang insidente bangod sa kapierdihan nga dala sini sa iya. Base sa inisyal nga investigasyon, ang kalayo ang gintugas ang palyado nga linya sang kuryente. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas.
Daan nga building sa ospital sa San Joaquin, Iloilo wala ginabandona sunod sa pamunuan sa Western Visayas Medical Center. Samtang Iloilo Police Provincial Office magapakigsapol sa tagiya sang duta kag kay 1st District Representative Janet Garin. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Ginatag sang Western Visayas Medical Center nga wala ginabandona ang daan nga building sang San Joaquin Mother and Child Hospital sa sitio Inawangan, Purok 5. Aminado ang WVMC nga bangod sa nagluntad nga pandemya, wala nahatagan sa importansya ang amo nga building. Apang umpisa nga nadula na ang pandemya, ginplanuhan sang gobyerno nga himuon ini nga bukas center nga makaakomodar sa mga pasyente. And we know that the pandemic is, force majeure man, di ka man na inusto, anon mo kayo natabo na the lifting of the state of calamity by reason of this pandemic way back, I think, June 2023. Nag-start na naman kami planon. Apang subong, hindi matigayon ang plano bangod luyag ni Vilma Hetuya nga tag-iya sang duta nga bawion ang 1,900 square meters nga ginatindugan sa ospital. Sunod sa pamilya Hetuya, 2015 pa lang may mga resolusyon ng Sangguniang Bayan nga nagapahanugot sa pag-relocate sang bagong nga ospital sa Barangay Baybay. Ginapatihan sang pamilya nga abandonado na ang nasambit nga ospital, rason nga ginbutangan nila sang no entry private property. September 29, 2023 sang ginrevoke sang tag-iya ang deed of donation bangod wala na ginausar ang building. Sunod naman sa WVMC, nagsulat lang ang abogado sang pamilya apang wala sila sang may nabaton nga deed of revocation. Ginakwestiyon naman ni Congresswoman Janet Garin ang legalidad sa mga dokumento sang pamilya Hetuya. Ginpayag sang kongresista nga ginagamit sang pamilya Hetuya ang mga pulis sa San Joaquin. Bagay nga nagmando si PRO6 Director Brigadier General Jack Wangki kay IPPO Director Colonel Bayani Razalana nga usisaon ang nasambit nga isyu. Sa pulo naman buwas ni Razalana ng pamilya Hetuya ang kongresista, Chief of Police kag taga WVMC agud masanagan sa isyu. Ang pulis natin nandun palagi kung sa mga ganyang mga issues is just to maintain peace and order. Walang hindi kakampi na ganito, hindi kakampi nung kabila. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso, mas sobra 12,000 kabakante nga trabaho gintanyag sa ginhiwat nga Kalayan Job Fair subong adlaw sa Bacolod, Patiman sa Iloilo City. Yaring balita nga atong gintutuka. 56 ka local company kag duha ka government agency ang nagpakibahin sa Kalayan Job Fair sa Bacolod City subong adlaw. 6,895 ka local employment kag 1,595 ka international opportunities ang ginatanyag sa Department of Labor and Employment Region 6. Mayor ginabangita ang mga customer service representatives, malawas pa sa mga delivery rider, promodizer, kahera kag mga checker. Number one is comm skills. Plus experience, but we're accepting as well those are fresh grad because we have like entry-level positions. Si Robert, nga nagikan pa sa San Carlos City, ginpanghandaan gid ang inugsuksok agon maging presentable sa pagpangita sa obra. And you need to be a formal at the same time para ma-hire ka gid. Samtang, madamo man yung job seekers ang nagpakibahin sa Kalayan Job Fair sa isa ka mall sa Iloilo City. Kapin 4,000 kabakanting obra ang gintanyag rin sa 63 sa kompanya. Tituyo sa kahiwatan nga mahilway man sa kapigaduhon ng mga Pilipino pinagi sa paghatag sa trabaho. Celebrate kita freedom from oppression, no? Dapat i-celebrate naman ang freedom from poverty. Samtang, kadungan sa Independence Day 2024, naghatag man sa masobra 157 million pesos ang $6 para sa malapit 30,000 ka-informal sectors sa bugos sa Western Visayas nga kabahin sang Tupad program. Kasi nagbigay din tayo ng Tupad at livelihood assistance. So most probably marami tayong naibigay. For the Tupad alone, we have awarded at least 157 million pesos, no? In the entire region. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Leader sang ginatudo pinakadako nga grupo sa mga runners ng illegal nga droga sa Iloilo City. Lakip ang 8 ka miyembro dakop sa drug buy-bust operation sa Haro. Samtang high-value individual sa balasan nakuhaan sang 4.5 million pesos nga balor sa suspected shabu. Si John Sala nakatuto. Karsel ang gintupaan sa mga lalaking ini matapos yung in-operate sa Regional Police Drug Enforcement Unit sa buy-bust operation sa Barangay Tagbak, Haro, Iloilo City.
Nakabaton sa reklamong operating team halin sa mga residente gani gilayon nga gidkasang operasyon. Nadakpan si alias Panit nga ginatudlo leader sa pinakadakong grupo sa mga runner sa illegal nga droga sa syudad. Magluwas sa iya dakopman ang 8 pa ka mga ginapahayag miyembro sini. Nakuha sa ila ang masobra 2.5 million pesos nga balor sang suspected shabu. Organized group to kung saan alam na nila kung saan nila ilalagay yung mga drugs at kukunin na lang ang mga parokyano nila. Antes ang dakong operasyon, makapila ka beses na operate sa kapulisan si alias Panit, apang napaslawan sila nga madakpan. Si alias Panit, kumukuha lang to siya ng timol sa pinakamataas nila, in which pinatry pa natin investigate kung sino talaga itong sinasabi niya na boss nila na nasa Monte. Samtang nangin madinilagon man ang bypass operation yung ginpatigayon sa Ambalasan Municipal Police Station Drug Enforcement Team sa Barangay Lawis, batok sa high-value individual na ginkilala kay alias Ronel. Nakuha sa subject ang bulto-bulto nga legal nga droga nga nagabalor sa masobra 4.7 million pesos. Madugay na monitor ang suspect antes gin-operate sa kapulisan. Lakip sa mga nakuha man kay alias Ronel ang isa ka 12-gauge shotgun kag mga bala. Upuan kay Hans Disharto, John Sala, One Western Visayas. Mga puso, kadungan naman sang selebrasyon sang 126 Philippine Independence Day. Nakigbahay ng ating mga puso stars sang upcoming historical action drama nga Pulang Araw sa ginhiwat ng flag raising ceremony sa nagkalain-lain nga lugar sa Pilipinas. Sanay Barbie Fortesa kag David Lecauco ang nakigbahin sa selebrasyon sa Mandaue City sa Cebu. Kag sa flag raising ceremony naman sa Rizal Park sa Davao City, nagtambong si Alden Richards. Samtang sa Batangas Provincial Capital sa Batangas City nagupod sa selebrasyon si Zania Lopez kag present. Sa Tarlac City Plazuela sa Dennis Trillo kag Ashley Ortega. Una nga malantaw ang Pulang Araw sa Netflix sugod sa July 26 kag sa GMA Prime sa July 29. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Office of the City Veterinarian sa Iloilo City gin-relieve ang 5 ka personnel samtang ginahulat pa ang desisyon sang alkalde tuhoy sa isyu sang pagpatay sang na-rescue nga ido. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Wala sang may nakita nga rason ang chairman sa Committee on Animal Welfare sang Iloilo City Council nga maghimo-himo istorya ang iya testigo tuhoy sa ginaligar pagpatay sang ido sa Iloilo City Pound and Animal Shelter. Iniapisan nga gintuad sang head sang Iloilo City Office of the City Veterinarian nga si Dr. Fernando Abolencia nga base sa ila investigasyon wala sang pagpatay nga natabo. Sa baylo, nasapwa na nga daan nga patay ang ido sa cage kag natala na nga ilubong. Gintuad ni Estante nga isa man ka empleyado sang Iloilo City LGU ang testigo. Yung nabes ang informant, anong galgalya nga magwa siya pag mag-report? Ano rason niya? May mo sa istorya. This is a very serious matter nga nakitaan niya. Yung kuha sa cage. Buhi pa to? Buhi pa, tapos nga makabambal ko, buhi pa. Kaya tiba't yan yung pangurangol mo. Ang pagpati ni Estante ang ginarespeto ni Iloilo City Office of the City Veterinarian Head, Dr. Fernando Abolencia. Nagpasa na inis ang written report sa alkalde tuhoy sa isyu. Liwat sa ninggin panindugan nga wala sang pagpatay sa ido nga natabo. I-substantiate niya ang evidence sa iyang ambal niya na may witness para patas nag-produce din sila ng affidavit nila. Samtang ginahulat ang desisyon sa alkalde, ginpang-relieve ni Abolencia ang 5 ka mga personnel sa Iloilo City Pound and Animal Shelter. Samtang, isa naman ka Animal Welfare Group ang nagaproponer sa pagtatap sa mga ido sa dog pound. Pananglitan, madayon ang plano ni Iloilo City Mayor Jared Treñas nga pesiraduhan ang City Pound kung makita nga hindi na masarangan ang pagdumala sa lugar. Plano sang grupo nga istoryahon si Abolencia tuhoy diri. Ang istorya ko siguro is isort out namon ang mga nami na nga dog for adoption, ready for adoption. Sa Dueñas, Iloilo ang lugar nga ginaproponer sang grupo nga sayluhan sa mga ido. Upod Kiramel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Mga puso, naka-monsoon break kita liwat na pangod sa liwat kapag hinay sang huyop sa kabaga.
Easterlies o ko ng mapangahangin ang nagaluntad sa dakong abahin sa pungsod. Apang bisan mainit, posible gihapon ang mga pag-ulan bango sa localized thunderstorms, ilabi na sa hapon, digani sa gabi. Base naman sa datos sa Metro Weather, posibleng ulan sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, kag Negros provinces. May chance naman sa pag-ulan sa iban pang bahin sa pungsod, bangod man sa localized thunderstorms. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ininga episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, nagsubong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Ako si Adrian Priatos. Kapuso, mag-isa kita kagibaluan ng mga balita tungod local news matters. Ako si Jethro Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungso.